humarap bilang testigo sa Sandigan Bayan ang driver ni dating DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara na si Edric Santiago. Ayon dito, mahigit 10 beses umano siyang nakapaghatid ng mga kahon sa Diamond Hotel. Sa kutob umano noon ng witness, pera ang laman ng mga kahon. Yan at iba pang balita hatid ni Margot Gonzalez. Isinalang sa witness stand si Edric Santiago, ang dating driver ni dating DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara sa pagdinig ng Sandigan Bayan 3rd Division sa kasong malversation laban kay dating Senador Bong Revilla Jr. at ilang mga dating opisyal ng DPWH Bulacan. Ayon kay Santiago, naging trabaho niyang maghatid ng mga kahon sa Diamond Hotel base sa instruction sa kanya ni Alcantara. Ang mga kahon, kukunin naman umano ng driver at aide ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na sina Nino at Isko at ililipat sa sakyan ng dating opisyal. Tansya ni San Diego, 10 beses siyang nakapag-deliver ng mga kahon sa naturang hotel. Hindi umano alam ng testigo kung anong laman ng mga kahon pero ang kutob niya, pera ang laman ng mga ito. Ito ay dahil sa narinig niyang usapan sa pagitan nila Alcantara at ang dating Chief of Staff nito na si Engineer Carlo Rivera patungkol sa mga halaga ng proyekto. Ang mga kahon, nakaseli na umano yan kapag ito inihahatid ng testigo mula sa Bulacan 1st District Engineering Office patungong Diamond Hotel. Tatawagan umano siya ni Rivera kung pwede nang pick-upin ang mga kahon at katulong umano niya ito sa pagbubuhat kapag ilalabas na ang mga kahon mula sa backdoor ng opisina. Sinabi naman ni San Diego na pinadalhan siya ng subpoena ng Office of the Ombudsman para humarap sa korte at wala umanong pangakong immunity kapalit ng kanyang pagtestigo. Matatandaan na una na ring humarap sa Sandigan Bayan si Nino Garcia. Ang aide ni Bernardo at isinawalat ang pagdi-deliver ng mga kahon kina Revilla, Estrada at iba pang kilalang personalidad batay umano sa instruction ni Bernardo. Ang mga salaysay ni San Diego tila umakma naman sa naging mga testimonya ni Alcantara nang humarap ito sa Sandigan Bayan 4th Division araw ng Lunes para sa pagdinig sa kasong graft. Ang kay Alcantara nakakolekta umano siya ng 90 million pesos na halaga ng commitment o kickback para kay Revilla mula sa Pandi Bulacan Project base sa naging instruction umano sa kanya ni Bernardo. Ang koleksyon galing umano sa advance payment ng mga kontratista. Ang driver daw nito ang kanyang inutusan para dalhin naman kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ang perang nakasilid sa 4 hanggang 5 kahon kung saan sa bawat kahon 20 million pesos ang laman. Sa kabila niyan, aminado si Alcantara na wala siyang personal knowledge kung na-deliver ni Bernardo ang pera kay Revilla o natanggap ito ng buo ng dating senador. Nalaman lang din daw ni Alcantara na si Revilla ang umanay proponent ng proyekto mula kay Bernardo. Wala umano siyang natanggap na anumang endorsement mula kay Revilla para sa proyekto. Wala rin umano itong pirmadong dokumento na may kaugnayan sa Pandi Bulacan Project. Hindi rin umano nakipag-usap sa kanya si Revilla pagdating sa bidding ng proyekto sa Sims Construction. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Margot Gonzalez, SMNI News.